Ayon sa kasulatan, tinig ng katotohanan, programang gabay tungo sa kaligtasan. Si Fernando Baisa Camacho Jr., matibay na saksi, katotohanan ng Diyos, laging pinanghahawakan lagi. Sa bawat aral na kanyang binibigkas, liwanag ng langit sa puso ay bukas. Maling aral ay tinutuwid niya, pag-ibig ng Diyos Sa atin ay pinapakita. Ayon sa kasulatan, tayo ay pinapatatag. Sa bawat pahayag, tayo ay itinataguyod. Pagtatanggol ng pananampalataya, di umaatras. Salita ng Diyos ang sandata, apoy na naglalagablab. Ayon sa kasulatan, yan ang ating sigaw. Tinig ng katotohanan, umaalingaw-ngaw. Ang Diyos ang katotohanan, ito ang aming panata. Ayon sa kasulatan, buhay namin ay sa Kanya. Sa hamon ng mundo, tayo ay naninindigan. Tapat na aral laging pinanghahawakan. si Brother Fernando, tapat na bantayan, sa bawat salita, lakas ang naihahandog. Sa dilim man o bagyo, may liwanag na totoo. Bukas ang langit, handog na pag-asa. Sa salita niya, tagumpay ay laging kasama. Ayon sa kasulatan, Puso namin ay nag-aalala, tinig ng Diyos sa amin bumabalot at yumayakan. Ayon sa kasulatan, yan ang ating sigaw. Tinig ng katotohanan, umaalingaw-ngaw. Mapalad ang Seventh-day Adventist sapagkat kayo'y nananatili sa pagtupad sa kautusan ni Kristo na siyang Ten Commandments na hindi po natutulan ngayong hapon. Purihin ang Panginoon. Buhay namin ay sa Kanya. Ayon sa kasulatan, laging magliliyab ang aming pananampalataya. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magkaganap ngayon between Calvinist and Seventh-day Adventist mga kapatid. Ang topic na pag-uusapan natin ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na ang ika-4 na utos ng Diyos na pangilin ng Seventh-day Sabbath ay hindi inutos sa iglesia. Again mga kapatid, ang topic natin ngayon ay yung ika-4 na utos o yung fourth commandment ng Diyos.
na pangingili ng 7th day Sabbath ay hindi iniutos sa iglesia. So affirmative natin dito si Pastor Lloyd ng Reformed Calvinist at negative naman si Brother Sionerong Batanggenyo ng 7th day Adventist, mga kapatid. Sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes na presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules, mga kapatid, meron tayong 20 seconds na pagsagot sa ating rule number 1. At yung ating rule number 2 ay yung ating categorical question. Dapat pumili muna bago tayo magpaliwanag. Alam na nila to. Rule number 3, yung atin 10 seconds explanation rule kung wala kayong mapili doon sa pagpipilian. So meron tayong ganon. At rule number 4, kung ano yung tanong, yun ang sasagutin. Rule number 5, sa first stand, doon lang kayo dapat magtanong sa nilatag ng katunggali. At kung sinasabi ng tinatanong na hindi ko pa nilatag yan, moderator, i-automatic next question ko yan. Pero sa rebuttal, pwede na itanong ang lahat doon. Rule number 6, 2 warning galing sa akin, so may disiplina yan. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question at no objection during final conclusion. Rule number 8, hindi pinapayagan ang insultong pisikal, kasama doon yung mga pagmumura na alam natin kahit pa ito ay legal o tama sa inyong iglesia, mga kapatid. At rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. At hindi po pwede yan. Rule number 10, para sa sensitive question or personal question, pwede kayong magtanong na mga ganito. Pero pwede ding tanggihan. Rule number 11, disconnection time limit. 7 minutes lamang akong maghihintay para makabalik ang ating debater. Rule number 12, bilang moderator, may kapangyarihan akong magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad dito. Kung ito lang naman ay kinakailangan. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako'y nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito. At hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ninyo, mga kapatid. Ang inyong sagot at opinion ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Di rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng debate na ito. So by the way, mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista, ako po ay isang Catholic. At ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Okay. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Sa ngayon, Bro Rasya. Yes po, Sir Rasya. Okay. So, yan yung ating confirmation, mga kapatid. So, before natin simulan ang ating debate, siyempre, gusto ko muna kayo magpakilala sa ating audience hindi nakakakilala. At baka pwede niyo ding ikwento kung paano ba nagsimula ang pag-uusap na ito. At ngayon na nga ay nagtagpo na kayo sa isang debate. So, unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka, Pastor. Okay, so ako nga pala si Pastor Lloyd Labrador Solatorio, isang Reformed Calvinist Baptist dito sa Capiz. So actually may mga previous na akong mga naka-debate sa grupo ng mga SDA at siyempre sa patuloy na mga pangbubuli nila, pang-iinsulto ay dahil hindi matutulan ng aral. So yung kanilang ginagawa na to mention sa mga previous na mga nakadebate ko ay mga ad hominem o pamimersonal yung mga attacking ganun. So kaya previously ako yung nagpahayag na sabi ko hindi ako papatol sa mga miyembro dahil tatanggapin ko ay imbitasyon ng kapwa ko pastor, ministro or pare para sa isang mabuting debate. Kaya nga lang, so tinanggap natin ang hamong ito dahil sa paulit-ulit na mga pangbubuli at pamimersonal na na mga atake. Kaya ngayon ay papatunayan natin kung sino ba talaga ang may aral ng nasa demonyo o sino ba talaga ang nagpapahayag sa amin ng totoo at sino nga ba yung anti-biblical
at patuloy na nagsisinungaling sa mga aral na hindi makikita sa Biblia, sa Luma at sa Bagong Tipan. So, yun nga lang po. Dito nga pala, forget to mention, anong pangalan mo pala, bro? Yung katunggali ko ngayon. Brother Max Bileno po. Sige, Brother Max. So, ito si Brother Max ngayon, yung bago kong katunggali, nawa ay maging kabuluhan yung paksa naming pag-aaralan at makabenepisyo rin po nito yung mga nakakapanood na makakapag-aral din po sila nang malaman ang katotohanan dahil alam naman natin na ang katotohanan ang siyang nagpapalayo sa atin. Yun lang. God bless. Dito din tayo sa tututol naman. Pakilala ka, kapatid. Okay, ayos ba ang sound sa Russia? Yes, bro. Okay. Ako po ang inyong abang lingkod, si Brother Max Bileno ng Seventh-day Adventist Church. Una, gusto ko pong sabihin na ang simula ng diskusyon na ito ay hindi pang bubuli. Alam niyo po, sa SOCMED ay maraming mga nag-post at si pastor ng Calvinist na si Pastor Lloyd ay isa sa maraming mga post na ang tawa niyang inaatake ay ang doktrina ng Seventh-day Adventist Church. Bilang miyembro ng Seventh-day Adventist, nagko-comment po ako sa kanyang mga post. Pagtutol, pagpapaunawa. Hindi po yun pambubuli. Kailanman wala siyang may papakita ng comment ko na siya aking binuli. Dahilan lang sa mahirap mag-type at magpaliwanag, ay sabi ko mabuti pa ipagdiskusyonan natin yung iyong sinasabi na yan. Na ang pangingilin ng araw ng Sabat ay hindi iniutos sa iglesia. Negative po ako doon sapagkat yan ay maliwanag na iniutos. Tangi sa iglesia. Kaya nga, sa pasimula pa lang, ay akin na pong sinasabi, hindi ko gustong makalimutan. Kapag ang isang iglesia ay walang turo ng pangingilin ng 7 araw na Sabat, yan po'y hindi tunay na iglesia. Hindi sa Diyos. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya magandang gabi po at shoutout sa aking mga taga-subaybay sa Facebook at ganoon din sa aking maliit na channel sa YouTube. Naway ang pagpapala ng Diyos ang ating maranasan at ang kanyang biyaya ang laging sumatin sa buong panahon ng ating pagtatalakayan. Magandang gabi po. Okay. Simulan na natin ang ating debate, mga kapatid. At dyan sa ating nasa live, please share yung ating live streaming ngayon, mga kapatid. Or you can comment at highlights or at followers para mas madami pang makapanood ng debate na ito. So mga kapatid, again, ang topic natin ngayon ay yung ika-4 na utos ng Diyos na pangilin ng 7th day Sabbath ay hindi inutos sa iglesia. 10 minutes, Pastor Lloyd. Your time starts now, bro. Okay, so bago ako maglatag ng aking presentasyon, yung mga naipost ko po sa social media, ayun po ay response ko sa mga atake ng mga SDA. Kaya gusto kong pamalian yung mga turo nilang mali, gusto kong ilahad dahil yun po ay personal na atake din po sa kanya or sa akin. Una, dito po sa aking katunggali, sinabihan akong takbuhin daw ako. Wala naman kaming argumento na may hamon siyang makipagdebate. Although na busy po akong tao, hindi ko nakikita yung mga naitatype niya. Nagmamayabang po ito na tumatakbo daw tayo sa laban. At ang mga pangbubuling iyon ay nagsimula rin po sa kay Robin. Sabi niya, mark daw ng mark of the beast daw yung mga nagsasamba sa araw ng linggo. Pangalawa, nasa demonyo raw tayo. At marami pa pong mga pang-iinsulto. Kaya ngayon, malalaman natin kung sino ba talaga yung totoong nagsasabi ng totoo o sino ba talaga ang nagsisinungaling.
So sa unang presentasyon ko ay ilalatag ko po, ang Sabbath was given to Israel, not to the church. So bigyan mo ako ng talata na ang simbahan ay inutusan na sila po ay magpailalim sa ika-4 na utos. So, madalas na nakiklaim ng mga SDA, lalo na ng kalaban ko, ay ginagamit ang talatang Marcos 2:27 na ang talata ay nagsasabi at nagpapahayag na ang Sabat ay ginawa para sa tao. Hindi ang tao para sa Sabat. Ngayon mga kapatid, titingnan natin ang context nang di po tayo madaya sa mga kasinungalingan ng mga SDA na to, na ang kausap dito ni Jesus ay mga Parisiyo na nasa ilalim ng kautusan ni Moses. So dito ay makikita po natin na kung saan ay ang mga alagad ni Kristo ay namimitas ng uhay sa araw ng Sabat. Kaya ang issue po rito ay legalismo at maling paggamit ng batas. So ibig sabihin, ang punto dito ni Jesus, ang Sabat ay hindi dapat gawing pabigat para sa tao. Yan po ang malinaw na turo. Ito ay hindi ibinigay sa simbahan, ito po ay ibinigay sa Hudyo para po bilang tulong sa kanilang kapahingahan, hindi bilang instrumento sa pagkaalipin. So dito mga kapatid, hindi po sinabi ni Jesus na ang Sabat ay covenant para sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon. Ang nabanggit pong salita para sa tao ay hindi otomatiko para sa lahat ng bansa. Halimbawa, kapag sinabi ang batas ay para sa tao, hindi ibig sabihin lahat ng batas ay para sa lahat ng bansa. Dahil may mga batas particularly sa ibang bansa na hindi rin po umiiral sa iba, kagaya sa atin. Ang batas na yon ay para sa tao na kung susuwain mo ay pwede kang mahatulang bitay ng kamatayan. Hindi naman yan umiiral. Yun ay para sa tao, para sa mga lumalabag. Pero hindi naman iyon umiiral sa batas natin dito sa Pinas. So ibig sabihin, ang nais ko pong ipahayag, sa lumang tipan, may mga batas na malinaw na ipinahayag kagaya ng Sabat, na ito po ay ibinigay sa mga Israelita at hindi po sa simbahang itatatag pa lang ni Kristo sa Mateo chapter 16:18. So malinaw po ang talata na nabanggit lalo na sa Exodus chapter 31 verse 16 and 17, ang pinahayag ng kasulatan ay tanda ito sa pagitan ko, sinong ko sa pagitan ng Diyos at ng mga anak ni Israel magpakailanman. Ibig sabihin, may covenant context ang Sabat na to. Hindi po ito universal na para sa lahat ng tao, para sa lahat ng bansa, dahil malinaw po rito na kung saan ay ito ay inutos sa mga Israelita. Para kay Brother Max, bakit Hudyo ka ba? Kung ang mga mananampalataya ni Kristo ay inutusan kagaya ng ika-4 na utos, bakit sa Acts chapter 15, napakahalagang pagtatagpo po ito ng mga Hudyo at Hintil na mananampalataya? Ito po ang tinatawag na Jerusalem Council. Tinalakay doon ang mga nais ipagawa sa mga mananampalataya ni Kristo. Bakit hindi inutos ang Sabat na ipagpatuloy? Dahil ang Sabat po mga kapatid, yan po ay inutos sa mga Israelita. At pangalawa,
Ayon sa mga SDA at claim ng aking kalaban, ang Sabat daw ay nagsimula na inutos sa Henesis pa lang kahit si Adan at si Eva ay nagsabat na. Isa po yung kasinungalingan. Patunayan niyo po sa gabing ito saan nagsabat si Adan. Nais niyo pa atang dagdagan ang utos na nais ipasunod ng Diyos kay Adan at ni Eva o kay Adan at sa kay Eva. Dahil sa Genesis chapter 2 verse 2 and 3 ang mababasa po natin, at nang matapos ng Diyos sa ikapitong araw ang kanyang gawa, siya ang nagpahinga. Ang nagpahinga po rito ay ang Diyos. Wala po ritong nabanggit na inutusan ng Diyos si Adan at Eva na magpahinga sa ikapitong araw. Ang mababasa po nating utos sa Genesis chapter 2, 16 at 17, ang direktang utos ng Diyos ay huwag kang kakain ng bunga ng kahoy, ng kaalaman ng mabuti at masama. Iyan po ang malinaw na utos. Walang talatang nagsasabi na inutusan si Adan at Eva na magsabat. Anong ibig sabihin ito? Ang SDA na sumusunod daw sa 10 utos na ibinigay sa mga Israelita ay lumabag sa ika-9 na utos. Ang pagsisinungaling. Iyan ang sabi ni Pablo na nais niyong magturo ng kautusan, gayon hindi niyo naman nauunawaan ang kautusan. Medyo mabigat ito, pero yan po ay katotohanan. Ang katotohanan, mga kapatid, na mababasa natin dito, walang utos sa panahon ni Adan at Eva. Yan ay kasinungalingan ng mga SDA na nais nilang maging Hudyo ang Kristiyano bago pa sila maging manampalataya kay Kristo o bago pa sila maligtas sa pananampalataya kay Kristo. Kung ganun pala, walang utos sa Genesis sa panahon ni Adan at Eva, invento lang ito ng mga SDA. Kahit nga sa panahon ni Noe, wala kang utos na mababasa. Ang utos kay Noe ay gumawa ka ng arka. Hindi inutusan ng Diyos si Noe, Noe, magtrabaho ka Lunes hanggang Biyernes, pagka Sabado, mamahinga ka. Walang utos na ganun. Dagdag lang po yun ng mga SDA. Kahit sa utos na ibinigay kay Abraham, iwanan mo ang bayan na to. Yun ang utos. Hindi sinabi na iwanan mo ang bayan na to at sa ikapitong araw ay magpahinga ka. So malinaw, mga kapatid, na ang utos na to ay hindi kailanman inutos. Lalo na sa simbahan ni Kristo, lalo na po kay Adan, kay Noah at Abraham, yan po ay invento lamang ng mga SDA, lalo na ng kalaban ko. Ilang minuto, Bro Russia? Bro Russia? Bro, pa-repeat ng time. Okay. So, ibig sabihin, So, ibig sabihin, creational command, yung tinutukoy po ng SDA, ay wala pong talatang makapagpapatunay na si Adan, si Noah, si Abraham, ay namahinga tuwing ikapitong araw. Okay, dako tayo mga kapatid sa unang pagtatanong ng ating negative. Siguro ganito, parang delay kay Pastor Lloyd. Pastor Lloyd, dinig mo ba? Pastor Lloyd, pwede bang mag-out ka muna bro, tapos balik ka lang? Yeah, dinig kita kapatid. Oh, medyo delay ka kasi bro. Sige po. Out ka muna. So yan mga kapatid, sa ating mga nasa live. Again mga kapatid, shoutout muna sa ating nasa live at mamaya magbabasa tayo ng ilang comment kung meron. Shoutout kay Julieto Palen at kay Brother Ruben Nankilada ng Seventh-day Adventist. Isang aking shoutout sa iyo. Brother Erwin De La Cruz din ng
Baptist, mga kapatid, shout out sa'yo, bro. At tingnan natin si Pastor Lloyd kasi medyo delay siya ng ilang segundo. Tingnan natin. Call natin ulit. Tuloy. Ito na kung sa akin yung problem. Okay mga kapatid, sa mga bagong pasok sa ating live, topic natin ngayon ay patungkol dito sa Sabat, mga kapatid, ang ika-4 na utos ng Diyos na pangilin ng 7-day Sabat ay hindi iniutos sa iglesia. Yun yung sa affirmative. At syempre, negative dito. So, si Brother Max. Ayan natin si Pastor Lloyd na makabalik. Okay, yan. Pastor Lloyd? Proceed ka na, bro, Max, sa tanong, bro. Okay. Pastor, gandang gabi. Good evening. Ang una ko lang tinandaan sa yung statement ay, okay, naniniwala ka naman na yung ika-4 na utos na pangingilin ng 7th-day Sabbath ay talagang utos ng Diyos? Yes or no? Yes po, naniniwala tayo na ito ay utos ng Diyos at ito ay inutos sa mga Israelita. Ito po ay inutos nagsimula Exodus chapter 16. Pag alam niyo po ang talata, next po. Okay. Sabi mo, naniniwala ka ng utos ng pangingilin ng Sabat ay utos ng Diyos. At ito ay ibinigay sa Israel. Yes or no? Yes po. Yan po ang ayon sa talatang mababasa na ang Sabat, ito po ay covenant sign with Israel ayon sa Exodus chapter 31, 17 or 16 at 17. Yan po ay patungkol sa Israelita at ang SDA ay hindi mga Hudyo. Next po. Okay. Bukod sa Israel, meron pa bang ibang pinagbigyan ng utos ang Panginoong Diyos? Bukod sa Israel, bilang ito po ay batas sibil sa Israel that time, in the book of Nehemiah and even in the book of Numbers, may mga hintil po doon na naninirahan sa Jerusalem na magpasakop bilang batas ng Israel na ibinigay sa mga Israelita, pero hindi po yun tumutukoy sa simbahan ni Kristo. Next na tanong. Ulitin ko. Meron pa bang ibang bayan na pinagbigyan ng utos ng Diyos? Bukod sa Israel. Bukod sa Israel, wala ng ibang bayan na binigyan ng utos. Lalo na sa bayan ng Pilipinas. Wala kang mababasang talatang ganon. Okay. Sabi mo, Sabat is given to Israel at hindi sa iglesia. Saan mo nabasa yon? Pakibigay ng talata. Kaya nga hindi ibinigay or kaya nga walang mababasang talata dahil hindi ibinigay ito sa iglesia kundi ito ay ibinigay sa mga Israelita. Ayon sa Exodus 31, 16 at 17, ito ang nabanggit sa talatang iingatan ng mga anak ni Israel ang Sabat, tanda sa pagitan ko at ng mga anak ni Israel. Walang simbahang nabanggit doon. Sa makatuwid, inaamin mo na wala yung iyong pahabol na hindi sa iglesia. Ang Sabat ay ibinigay sa Israel,
pero dagdag mo lang yung hindi sa iglesia. Yes or no? Dahil yun, hindi ko po yung dagdag, yan po ay ang aral ng Biblia, dahil kung ito ay inutos sa iglesia, mamaya sagutin mo saan mababasa. Okay. Genesis 2 and 3, binanggit mo si Abraham, Noe, Adan at Eva ay hindi nangili ng Sabat. Yun ba ang statement mo? Yes or no? Yes po. Malinaw po sa talata. Genesis chapter 2, ang panahon ni Noe at ang panahon ni Eva at Adan, walang utos. Genesis 6, ang panahon ni Noe, walang utos na magsabat. Genesis 12, sa panahon ni Abraham, walang utos. Yun ang turo ng Biblia. Saan mababasa na hindi sila nangili ng Sabat? Wala nang talatang mababasa dahil wala namang utos galing sa kanila. Next. Okay. Marcos 2:27. Ginawa ang Sabat para sa tao. Sa Greek, anthropos. Sa Hebrew, Adam. So ginawa ang Sabat para kay Adam. Saan mo nabasang hindi nangilin si Adam? Sa Marcos 2:27, walang nabanggit na Adan at Eva doon. Kundi yun ay interpretasyon ng SDA. Kung may mababasa ka, saan? Pag sinabing ang batas para sa tao, yan ay may kahulugan, yan po ay ginawa para sa tao na hindi magpahirap sa kanila, kundi binigyan sila ng kapahingahan. Pero sino ang sinabihan? Yun ay ang mga parisiyong nagpapabigat sa batas na ibinigay kay Moses. Sunod na tanong. Okay. Sa makatuwid, hindi mo alam na yung anthropos ay Adam. Kaya hindi mo alam na yung Sabat ay para kay Adam. Yes or no? Hindi ko alam, kundi hindi mo alam. Dahil ang anthropos na binanggit mo, wala doong katagang Adan at Eva. Dahil malinaw naman, bigyan mo ako ng talata Genesis chapter 2, saan doon nagpahinga si Adan at Eva. Next na tanong. Okay. Wave na. Wave na, sir. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative sa affirmative. Dako tayo sa kanyang first presentation bilang negative. Shoutout muna sa ating mga kapatid dyan sa ating live mga kapatid. At tuloy-tuloy tayo dito. Dako tayo sa negative presentation. Brother Misyonero Batanggenyo, your time starts now. Okay. Salamat, Pastor, sa iyong magandang presentasyon. Yung inihanda ko ay kaunti na lang ang aking babasahin. Sapagkat tinalakay mo na, pinatunayan mo na ang utos na pangingilin ng Sabat ay ibinigay ng Diyos at yan ay utos ng Diyos. Ibinigay sa Israel. Deuteronomy 5:22, Exodo 28:11, 31:13. Yan ay tanda sa kanyang bayan. No? Ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan. Ang sabi sa aklat ng Roma, Kapitulo 9, ang talatay 4, napawang mga Israelita. Sa kanila ang pagkukupkop, ang kaluwalhatian, at ang mga tipan, ang pagbibigay ng kautusan, ang paglilingkod sa Diyos, at ang mga kapangakuan. Kaya lahat ng ginagawa ngayon ng mga nananampalatayang Kristiyano, maging ng lahat ng mga taong naniniwala sa Diyos, yan po'y lahat ay ibinigay muna sa Israel
Wala namang direktang ibinigay sa hintil. Kaya totoo, hindi ko po tinututulan na ang kautosan ng Diyos, ang utos, lahat na ng mga kautosan, partikular, ang pangingili ng 7 araw na Sabat, ay ibinigay sa kanyang bayang Israel. Tanda sa kanyang bayan. Ang sabi mo, Sabbath is given to Israel, not to the church, hindi sa iglesia. Nung tanungin kita kung mayroon ka mababasang talata, ang sagot mo'y wala. Correct. Kahit baliktarin mo pa ng pabalik-baliktad ng Biblia, wala kang mababasa. Kahit sa comics pa. Wala noon. Kasi, ang Israel ay siyang iglesia. Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 7, ang talatay 38. Ito'y yaong naroon sa iglesia sa ilang. Sa Greek, Ecclesia Enteremo. Maaaring sabihin mo, ay sa ibang salin niya na assembly. Children of Israel. Corporation, ano pa? Assembly of God. Congregation, yes. O pwede yun. Sapagkat ang church ay pwede mong tawaging assembly, pwede mong tawaging congregation, pwede mong tawaging children of Israel. Pero hindi bawat congregation, hindi bawat assembly ay pwede mong tawaging ecclesia. But, 738 ng Aklat ng mga Gawa, ang Israel ay siyang iglesia ng Diyos. Siyang tinawag na lumabas upang maging kanya. Call out. Yan ang Israel. Kaya nga lahat ng mga batas, lahat ng kautusan, lahat ng palatuntunan ay ipinagkatiwala tangi sa Israel. Kaya nga magtataka ako sa iyo, saan ba nanggagaling ang sinusunod mo? Lahat ng binabasa mo, sulat ni Pablo. Sino si Pablo? Si Pablo ba'y pagano? Si Pablo ba'y hintil? Si Pablo Israelita, saan ka binhamin? Palibasa tumagal sa Huda, tinatawag ding Hudyo. Yan ay iglesia. Kaya nga dito, marami pa akong hinanda. Dito pa lang, ay tatapusin ko na. Maliwanag pa sa sikat ng araw, maliwanag sa turo ng banal na kasulatan, ang utos na pangingilin ng 7 araw na Sabat, kasama sa 10 utos, ika-4 na utos, pinakapuso ng kautosan, tanda sa kanyang bayan, ay ibinigay tangi sa kaniyang iglesia. So, yan po ang posisyon ng negatibo. Pinabubulaan na natin ang kanyang turo na yung pangingili ng 7 araw na Sabat, maging mga utos, ay hindi ibinigay sa iglesia. Therefore, ang sinusunod niya, hindi utos ng Diyos, bagkus turo at aral ng mga tao. Sapagkat ang tunay na turo, doktrina, ay walang ibang panggagalingan kundi ang mga Israelita. Sa Israel nanggagaling ang mga turo. Sa Israel nanggagaling ang kaligtasan. Yan ang sabi ng Biblia. Aklat ng Roma, Kapitulo 3, talatang 1. Kaya nga ang tunay na iglesia ay mga Israelita. Hindi mo na pwedeng tututulan yan. That is a church, ecclesia sa ilang. Yan ang iglesia at yan ang bayan ng Diyos na kung saan sa kanya pinagkatiwala ang lahat ng mga bagay. Sa kanyang kaluwalhatian, sa kanyang mga tipan, sa kanyang pagkukupkop, sa kanyang pagbibigay ng kautusan, mahing paglilingkod sa Diyos. Hindi nga yan para sa iyo. Kaya nga hindi Sabad ang pangilin mo kasi hindi naman utos ng Diyos ang sinusunod. Hindi naman galing sa Israel kundi kanino galing. Galing sa mga pagano. Walang utos sa Biblia na ipangilin mo ang ibang araw. Maliban sa 7 araw. Kung ang susundin ay ang turo at aral ng banal na kasulatan.
Kaya kung kayo pipili ng iglesia, sabi ng ating Panginoong Hesus, kung sino mang gustong sumunod sa kautusan ng Diyos, ye shall know of the doctrine. Doctrine ng pagkikilanlan. Kung ano ang turo. Kung ang turo ba niya ay galing sa Diyos o galing sa sarili lamang haka ng mga tao. Kaya nga dito pa lang, marami pa akong hinanda pero ilan pang minuto sa Russia? Ilan pa po akong minuto? Okay, 3 minutes pa. Okay. Sundo ko ng kaunti. Baka sabihin mo naman bakit nagtayo pa si Kristo ng iglesia? Continuation lang yun ng Israel. Nung dumating si Kristo, nakadapa ang Israel. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, Aklat ng Juan, Kapitulo 1, talatang 11, siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng sariling kanya. Bagsak ang pananampalataya ng Israel. Kaya nga ang layunin ng hanapin, ang layunin ng ating Panginoong Hesus nung siya maging tao, ay hanapin. Sabi rin, datapwat siya'y sumagot at sinabi, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel, sa bahay ng iglesia. Kaya nga sabi niya, 16:18 ng Mateo, yung sinasabi mo kanina, sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia. Sino yun? Yung nakadapang Israel. Sa katunayan, ang 12 alagad ay purong Israelita. Yan ang unang iglesia. Wala namang hintil doon. Kaya nga nung utusan niya yung 12 alagad, anong sabi? Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at sila'y pinagbili na sinasabi, huwag kayong magsitungo sa alinman daan ng mga hintil at huwag kayong magsipasok sa alinmang bayan ng mga taga-Samaria. Kundi, bagkus magsiparoon kayo sa mga tupang nangawagli sa bahay ni Israel. Ang hinahanap, ang layunin niya hanapin yung mga nangawaglit sa kanyang iglesia. Aklat ng Juan, Kapitulo 10, talata 16, meron na ibang mga tupa. Alin yun? Yun yung mga hintil. Na kinakailangan din naman yung daling saan? Sa kulungan ito. Alin yung kulungan? Yung iglesia, yung Israel. Malibang ialib ka dyan sa Israel, wala kang pag-asa. Kaya nga sabi, ipangaral ninyo ang ebanghelyo sa buong sanlibutan. Bautismon sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu. So after that, naituro ninyo sa kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Anong utos ang iniutos sa mga Israelita? Lahat ng mga kautosang umiiral. Alam din ng mga Israelita yung mga tapos na. Ba't nila ituturo pa yung mga tapos na? Nakasamang napako na sa krus. Yang mga sabat na mga seremonyal at mga pagkain seremonyal, hindi na yan. Alin ang ituturo? Yung existido tumiiral na kautusan na ginaganap ng mga Israelita. Kaya nga sabi ron, sapagkat sa inyo, ang sabi ni Pedro sa kanyang mga kasamang mga alagad, sapagkat sa inyong pangako, sa inyong mga anak, sa inyong mga tayo, maging ilanman ang tawagin sa pangalan ng Panginoong Diyos. Sino yung nasa malayo? Yun din yung ibang mga tupa. Okay, so time now. So, dako tayo mga kapatid sa ating unang pagtatanong ng ating affirmative. Pastor Lloyd, your time starts now. Wala kang audio, Pastor Lloyd? Wala kang audio? Okay. Yan, okay na. So, binanggit mo na ang Israel ay siyang bayan o siya ang simbahan. Ginamit mo ang gawa na iglesia sa ilang. Ginamit mo rin ang Mateo 16:18 na una kong binanggit. Nung sinabi ni Jesus, I will build my church. Para sa iyo, ano ang kahulugan? I will build my church. Natatag na ba ito? O itatatag pa lang? Nakatatag na yun. Sabi ko nga sa iyo, nakabagsak ang pananampalataya ng Israel na siyang iglesia. Nang naman magtayo siya ng panibago.
Hindi, itatayo rin niya yung kanyang iglesia, itatatag muli niya. Patatatagin, patitibayin. Kaya nga, nung kanyang itatag ang unang iglesia, meron ba doong hintil kasama? Purong Israelita yon. Kaya nga yung iglesia na itinatag ni Kristo ay purong Sabbath keeper yon. Wala naman doong nangingili na linggo. Ha? Next question. Maliban sa ginamit mo sa Acts chapter 7 or sa nabanggit mo sa gawa, iglesia sa ilan, saan mababasa na ang Israel ay siyang iglesia ng Diyos na siyang nagtakwil sa Kanya? Saan itinakwil? Bintang mo lang yung itinakwil. Ang itinakwil na iglesia, anong itinakwil na Israelita, yung hindi sumusunod kay Kristo. Basahin mo ang aklat ng Roma Kapitulo 11. Sabi ni Pablo, hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang iglesia. Opo. Objection, moderator. Mali ang- Objection. Anong objection? Matatawag ba nating iglesia sila ng Diyos kung sila mismo ang nagtakwil kay Kristo? Hindi sila ang itinakwil. Sila mismo ang nagtakwil. Masasabi mo ba na may iglesyang tatakwil kay Kristo? Okay, again, inulit lang yung tanong plus emphasis pa. Brother Misyonero, meron ka bang counter objection or proceed ka na? Okay. Hindi naman po itinakwil ng Israel, ng lahat ng mga Israelita, ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi nga doon, katulad na niya ni Elias nung panahon ni Elias, ang akalaan niya ng mga tao ay siya na lang ang naglilingkod sa Diyos. Itinakwil na lahat ng Israelita ang Diyos. Pero sabi, hindi. Nagtira ako ng 7,000 na hindi nagsiluhod kay Baal. Ibig sabihin, nagtatapat sa Kanya. Hindi tinatakwil ang Next ating question. Panginoong Hesus. Paano itatakwil ng Israelita ang ating Panginoong Next Hesus? Ay si question. Kristo mismo Israelita. Hudyo yun? Ibig mo sabihin, itatakwil ni Next Kristo question ang na, kanyang next sarili? May talatang mababasa na kung saan ay pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap. Siya ay tinakwil. Tutol ka ba doon? Tutol ka ba daw? May talata, hindi ko tinututulan yon. Hindi. Oh. Pero sabi ko nga, meron ding mga tumanggap kay Kristo. Sa katunayan, yung 12 alagad ay puro mga Hudyo na nanampalataya at naniwala naman kay Kristo. Kaya nga merong nalabi, the remnant. Sa bawat panahon ay merong nalalabi. At yan ay Israel, yan ang iglesia. Hindi naman natutunaw ang iglesia. Ganyan kamahal ng Diyos ang kanyang bayan. So sa makatuwid, ang iglesia ay siyang mananampalataya ni Kristo, hindi nagtatakwil sa kanya. Tama, mali? Tama ba, Lek? Yung hindi nagtatakwil, yun ang iglesia. Hindi tinatakwil niya ang Diyos, hindi rin siya itinatakwil ng Diyos. Kahit nga itinatakwil ang Diyos, tinuturing pa rin siyang iglesia. Katulad nga niyon, ito yaong iglesia sa ilang. Kaya nga yun ang dahilan ng pagparito ni Kristo upang hanapin at iligtas ang nawaglit sa kanyang iglesia. Hinahanap niya nga ulit. Wala namang ibang sanglado yun kundi iligtas ang kanyang iglesia. So ang iglesia na nangdoon sa ilang, sila rin po yung mga taong kinain ng lupa at tumakwil at tumalikod sa Diyos. Sila bang tinutukoy mo? Na gumawa Yes. Yung mga Suwail, iglesia pa rin yun ng Diyos. Pero Yes. kinain sila ng lupa, di wala na. Meron namang natira, may nakarating nga sa Kanaan, napakadami. Yun ay church hanggang sa panahon. May nakarating nga sa panahon ni Kristo. Hanggang sa ngayon may mga Israelita. Diba? Hindi naman natunaw. So ang sabi mo kanina, yung totoong iglesia lang ay mga totoong mananampalataya ni Kristo na hindi tumatalikod. Yan yung binabawi mo? Hindi. Israelita ang unang iglesia. Ngayon, sabi mo, may nagtakwil. Merong nagtakwil. Hindi naman lahat ay nagtakwil. Meron din nalabi. Hindi ba naintindihan yun? Sa mga Israelita, sa kanyang iglesia, ay may nagtakwil kay Kristo, hindi tumanggap. Yun ang mga Eskriba at Pariseo. Pero meron namang nagtapat. Merong pinili ayon sa pagkahirap. Sa katunayan, yung 12 alagad, yung unang iglesia, ay purong Israelita. Sila yung ulibong Next tunay na inihugpong kung saan inihugpong ang ulibong ligaw. Next question. Roma 11.
So sa sinabi ni Kristo sa Mateo 16:18, ito ba ay pagsisinungaling ni Kristo o interpretasyon ninyo na kung saan ay ang itinayo niya ay hindi bago, kundi yung nakadapa na at itatayo lang muli? Ibig sabihin na rebuild lang ang nangyari. Tama o mali? Hindi ako nasinungaling, hindi talatang may sabi, huwag kang magbibintang ng ganon. Di ba ilan, ano ba yung bang mga Israelita, hindi ba yung mga alagad ay purong Israel? Ang kanyang itinayo ay yung kanyang iglesia kasi nga existido na ang iglesia from the very start, from Israel sa ilang existido ang iglesia. Kaya nga, itinakwil nila si Kristo, bagsak ang pananampalataya, itinayo ni Kristo, rebuild. Next question. Nag-build siya. Kaya ang kanyang itinayong iglesia Next question. ay sino? Israelita din. So, ibig Puro Sabbath sabihin, keeper. ang mga Israelita na to na sinabi mong Sabbath keeper, pagdating kasi sa Acts chapter 2 at sa ibang talata, sila po ay nakita nagtitipon sa araw ng Time. 7 minutes time. Okay, so mabilis lang talaga. Mga kapatid, dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate. So shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Nandyan si Eme Alfonso, shoutout Bro Max. Sabi ni Bernardo Rossi, maliwanag naman ang Mark 2:27, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at di ang tao. Na dahil sa Sabat, malinaw na ang tao ang gagamit. Ano ba to? Sa Sabat, hindi ang Sabat ang gagamit sa tao. Kaya sa 28, ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Tututin kay Riwal Cerebran, kung mga Hudyo lang may Sabat, pahinga, unfair naman yun sa Diyos. Bakit sila lang pinahinga, tayo hindi? Tututin kay Julieto Palin. Ayan, shoutout sa iyo bro. At Elmer Chavez, no match ang debate. Parang nasa grade level pa lang tong negative. Sino ba ang mentor nito, Ruben? So mga kapatid, dako tayo sa rebuttal. Pastor Lloyd, your time starts now. Okay, so mga kapatid, kailanman ay hindi binanggit sa salita ng Diyos na ang Israel ay siyang simbahan ni Kristo. Kaya nga malinaw na sinabi, I will build my church. Itatayo niya pa lang ito. Hindi po yun lugmok, kundi bagong itinayo. Itinayo ito ni Kristo na kung saan kailan may hindi ito malilipol. So kung nakatayo na pala, bakit sila nalipol? Ang mga Israelita, kita naman na mula nang pinabas sila sa Ehipto, maraming mga tao, mga Israelitang suwail. Ayaw sumunod. Kaya kinain ng lupa. At isa pa, yung nabanggit ni Purito, na kung saan ay ang sabi niya sa Mateo 28, na ang talata ay 18 at 19, sa Greatest Commission, tumutukoy daw iyon sa Sabat. Imlino naman ang utos, go and make disciples and baptizing them in the name of the Father, in the Son, and the Holy Spirit, at teach them all. Ano ba yung all na to? Mamaya ipapaliwanag natin kung ano yung bagong kautusan na ibinigay ni Kristo sa kanyang simbahan. Pero dito mga kapatid, kung babalikan ko ang unang presentasyon ko, ang Sabat, ito po ay kubilan sa Israel at tanggap niya naman iyon. Kung saan ay sabi sa Exodus 31, 16-17, iingatan ng mga anak ni Israel ang Sabat, tanda sa pagitan ko at sa mga anak ni Israel. Iyang hindi naman sila anak ni Israel. So ang katotohanan dito mga kapatid, ang Sabat ay national sign sa nasyong Israel, hindi church ordinance. So ito po yung malinaw na kung saan ay kailan unang inutos. Kailan nga ba unang inutos ang Sabat? Yan po ay malinaw na inutos sa Exodus chapter 16. So bago pa ibinigay ang 10 utos, ito po ay inutos na sa Exodus chapter 16
na sa mga Israelita na lumabas sa Ehipto. Ibinigay ang mana, sinabihan sila ng Diyos sa ika-6 na araw ay doble ang kukunin dahil kinabukasan ay araw ng pagpapahinga. So dito ay unang inutos ang pagpapahinga hindi pa sa panahon ni Adam, ni Noah at ni Abraham. Dahil yan po ay sa panahon ng Exodus chapter 16, yan po ay pagsubok ng pagsunod ng mga Israelita. Hindi po yan simbahan ni Kristo. Dahil ang simbahan ni Kristo ay kinubos ng kanyang dugo. Yung mga Israelita na to, lalo na yung hindi mananampalataya, saan niya nabasa na tinubos sila ng dugo ni Kristo? At dito naman po mga kapatid, titingnan po natin. Ito ang malinaw na turo mula po sa lumang tipan na ang Sabat ay hindi universal, kundi lahat po yun ay mga Israelita. By blood, by race, by nation. Iano nga ba ang 3 utos ni Kristo para sa kanyang simbahan? Ito ang 3 utos na binanggit po doon. Una is Great Commandment. Ano ito? Ito po ay ang utos ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Iba po ito sa utos na ibinigay kay Moses. Dahil sa mga Israelita, ang pag-ibig na yon ay iibigin lang nila ang kapareho nilang Israelita. Dito sa utos ni Kristo, iibigin mo kahit ang iyong kaaway. Kahit kaaway ko ito yung aking kalaban ngayon, iniibig ko sila kaya gusto kong ipahayag ang katotohanan. At isa pa, yung pag-ibig ng Israel sa Diyos sa lumang tipan, yun po ay may kaakibat na ibigin nila ang Diyos para sila'y maligtas. Pero sa bagong tipan, sa utos ni Kristo, niligtas ko kayo kaya ibigin niyo ako. Unang umibig ang Diyos sa atin. Tapos hindi lang the Great Commandment, but also ito rin po yung bagong utos na sabi ni Juan sa Juan 13, 34, 35, isang bagong utos, hindi luma. Dahil ito ang utos na palatandaan na tayo'y tagasunod ni Kristo. Pangalawa, not only Great Commandment, but also Great Commission, ito ang utos ni Kristo. Humayo kayo at ipangaral ang Ibanghilyo. Gawin nyo silang aking alagad. Walang Sabat na nabanggit doon sa ginamit na talata ng aking kalaban sa Mateo 28, 19-20. Pagtuturo, paggawa ng alagad, at pagpapalaganap ng Ibanghilyo. Yun po ay kanyang invento lamang. Not only Great Commandment, Greatest Commission, but also Great Ordinance. Ang utos ni Kristo sa Lucas 22, 19-20, gawin nyo ito sa pag-alala sa akin. Ano yan? Banal na hapunan. Iyong mga first century na mananampalataya, lalo na sa panahon ni Kristo, nagtitipon sa araw ng linggo. Yun po yung kanilang komunyon. Wala ka namang nabanggit at mababasa na kung saan ay sa araw ng Sabado sila nagtitipon. Mayroong mababasa na si Pablo at ang kanyang kasamahan pumupunta sa sinagoga para mangaral ng Ibanghilyo. Hindi para magpasakop sa pagpapahinga. Dahil yun lang ang panahon na ang mga Hudyo ay nagtitipon at yun din ang panahon na mag-iibanghilyo si Pablo tsaka ang kanyang mga kasamahan. So mga kapatid, ito po ang totoong turo ng Biblia na kung saan ay mayroong utos sa atin ng Panginoon. Ang utos na yon ay pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, pag-ibanghilyo, to make disciple, at also to observe Lord's Day or Lord's Supper or Communion. Yun po ang utos sa simbahan na malinaw. Time, Bro Russia.
Dako tayo sa second cross ng negative. Brother Misionero ng SDA, your time starts now, bro. Okay. Sabi mo, 28:19 to 20, aklat ng Mateo. Ipangaral ang Ebanghelyo. Sino yung inutusan doon? Hindi ba Israelita? Kasama na rin doon yung mga mananampalataya ni Kristo kahit hindi Israelita. Kasama na rin po doon Correct. yung mga disipulo ni Kristo. Next na tanong. Okay. Sabi doon, na ituro ninyo sa kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Pag sinabing lahat, except bang sabat sa iniutos ni Kristo? Walang utos si Kristo na magsabat ang simbahan. Ang utos po doon ay pag-ibanghilyo, to make disciple, and to baptize them. Wala pong nabanggit doon na sabat. Kung may sabat, saan po doon? Yun, no? Dagdag lang po yun. Okay. Ibig sabihin, hindi mo naintindihan yung lahat ng mga bagay. Kanina, sabi mo, yung pangingili ng sabat ay iniutos sa Israel. Now, sa 28:19 to 20, aminado ka rin na ang inutusan doon na Israelita. So, ang daladalang aral ng mga apostol na ito ay yung pangingili ng sabat, yung utos na yun. Ang sabi ni Kristo, na ituro ninyo sa kanilang ganapin ang lahat. Alam mo ba yung lahat o hindi? Yes or no? Yes po, alam ko ang lahat. Kaya nga binanggit Okay, ko ang salamat. lahat. Salamat po. Okay. Oras siya. Okay, sige. Masyado siyang hot. So may lahat po doon na banggit. So slowly, para maintindihan mo. Una, walang sabat doon na nabanggit. Dagdag mo lang yun. Yung nabanggit doon ay pangangaral ng Ebanghelyo, make disciple, tsaka yung pagtuturo. Yung pagtuturo na yon, may bagong utos kasi ang ating Panginoon, hindi luma. Kaya ibig sabihin, mayroong doon nabanggit na kung saan ay evangelism, discipleship, at teaching. New commandment po yun ni Kristo. Okay. Ang sabi mo nga, yung 10 utos ay ibinigay sa Israel, sa iglesia. At ang iglesia ay yung 12 alagad. Inutusan ng Panginoong Hesus. Na sabi, ipangaral yung Ebanghelyo, bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, and then, na ituro ninyo sa kanilang ganapin ang lahat. Pag sinabing lahat, ay di kasama yung 10 utos. Hindi yung mga evangelism. Wala kang nabasa doong evangelism. Wala kang nabasa doong huwag kang masasamba sa rebulto. Huwag kang papatay. Pero, itinuturo yun. Bakit? Kasi itinuro yun sa iglesia. Kasama ba yun sa lahat o hindi? Direct lang siya sa tanong. Hindi, ini-explain ko lang kasi hindi niya nakukuha objection sa Russia. Okay. Counter objection, proceed. Kasi oras ko naman po yun kahit mahaba bang aking tanong Ipinakiunawa ko lang yung premise para naiintindihan niya. Okay, kasi so ang layo ng sagot no? Hindi ko siya hinalo kung yun ang kanyang sagot. Ganito. Okay. Kasi hindi ko din maintindihan kung nagko-comment ka na, Brother Misionero ba. Pero ang request ni Pastor Lloyd, magtanong ka as direct as possible. Pero okay naman niya mag-premise ka. Time mo naman yan, so proceed ka lang. Pero wag kang mag-rebut bro ha. Question again bro. Kaya nga po, ang sabi niya, aminado siya na yung 10 utos sa pangingili ng sabat ay itinuro sa iglesia o sa Israel. Itong iglesia na ito, inutusan ni Kristo. Ipangaral ang Ebanghelyo pagkatapos sabi sa buong sanlibutan, ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay. Anong inutos? Sa iglesia, kasama yung sabat. Doon ba sa lahat hindi kasama ang sabat? Yes or no? Sagot? Ano po? No. Yung nabanggit doon ni Kristo, doon po ay mababasa natin sa bagong utos ni Kristo. Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Nung nabanggit ni Kristo, yung patungkol sa 10 utos,
binanggit niya lang ay dalawa. Sa makatuwid, si Pablo nga, binanggit niya lang isa. Sa Galatia chapter 6 verse 2, if my memory is right. So, ibig sabihin, yung utos na yun ay ginanap Next na ni question. Kristo at ang bagong utos ang kanyang pinapairal. Okay. Sabi mo, dalawang utos, pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Oh. Kapag ka ba nangiling ka ng Sabat, hindi mo iniibigan ang Diyos? Ang issue dito ay hindi kung pagpangilin o pagsasamba sa araw ng Sabado. Ang issue dito kung inutos ba talaga ito sa simbahan. Marami namang tayong nababasang talata na ito inutos sa Israel, hindi sa simbahan. Just 1 minute. Okay. Sa Israel, iniutos 7:38. Tinututulan mo ba ang 7:38? Hindi ka ba naniniwala sa banal na kasulatan na ang Israel ay siyang iglesia ng Diyos? Yes or no? Hindi ako tutol sa salita ng Diyos. Tutol ako sa iyong interpretasyon na ang Gawa 7:38 ay tumutukoy po yun sa assembly doon sa ilang, hindi po yun tumutukoy sa Israel o hindi po yun tumutukoy sa simbahan na tinubos ni Kristo. Yun po ang pagkasabi ng talata. Wait na po. Nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative. Dako tayo sa kanyang rebuttal mga kapatid. Pero bago yan, shoutout muna kay Riwel Celebran. Sabi niya wala nang pahinga ang mga iglesia ginawa ng robot. Shoutout din kay Emmy Alfonso. Lahat Shoutout din mga kapatid kay James Rodriguez. Absolute ang biblical sound both offense and defense of the truth. Pastor Lloyd, God bless you. Shoutout din mga kapatid dito kay Pastor Elmer Chavez at kay Brandon Saliot. Anong reason ng Diyos? Bakit binigay ang Sabat? In Exodus, reason is God create. In Deuteronomy is redemption. Jesus time rest after He die on the cross. At dako tayo sa rebuttal, Brother Missionerong ng SDA. Your time starts now. Okay. Kahit anong ating gawing tanong, nakikita natin yung layo ng kanyang sagot. Pabalik-balik, Hindi siya tumututol sa talata. Ang tinututulan doon niya yung aking interpretation. Actually, wala akong interpretation doon Talata ang nagsasabi. Ito yaong iglesia sa ilang. Sino yon? Yun yung Israel. Ecclesia. Pwedeng tawaging assembly, pwedeng tawaging congregation. Kasi ang Ecclesia ay pulutong. Pero hindi lahat ng congregation o assembly ay Ecclesia. But, dito pinatutunayan ng Biblia na ang Israel ay Iglesia. Kaya nga malinaw ang aking stand. Ang utos na pangingilin ng 7 araw na Sabat ay iniutos sa kaniyang Iglesia. Sabi niya, ang mga SDA daw ay hindi Israel. Ang mga SDA ay hindi na po yan hintil, kundi yan ay Israel sa Espiritu. Aklat ng Efeso, Kapitulo 2, 11, 12, 13, 19. Dati hintil, walang Diyos, hindi tuli, walang pag-asa, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo'y inianib sa Israel. Kaya hindi na sila mga taga-ibang lupa, hindi na hintil, hindi naman lalakbay, kundi kasama sa iglesia ng Diyos. Israel sa Espiritu. Aklat ng Roma, Kapitulo 11, ulibong ligaw na inianib sa puno ng ulibo. 11:17. Gawa 2:39. Ito yung nalalayo na inilapit sa dugo ni Kristo. Aklat ng Roma Kapitulo 2, ang talatay 28 hanggang 29, sapagkat sila'y hindi Hudyo kung sa labas lamang, ni magiging pagtutuli yaong hayag sa laman,
Datapuat siya'y Hudyo sa loob. Ang pagtutuli ay yaong sa puso, sa espiritu hindi sa titik. Ang kanyang kapurihan ay hindi sa mga tao, kung hindi sa Diyos. 3:29 ng Galacia, at kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Kaya nga ang mga Seventh-day Adventist ay nangingili ng ikapitong araw na Sabat sapagkat sila'y kabilang o kabahagi, inianib sa Israel, bayan ng Diyos, iglesia ng Diyos na siyang ililigtas sa huling araw. Mga taong nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Ezekiel 22:20, may tanda. Ang kanyang bayan ay merong palatandaan ng Diyos. Kaya kahit mo sa yan ihalo, parang baka, pag may hero, kahit yan mapahalo, kilala ng Diyos yung kanya. Kapag ang nangingilin ay hindi Sabado, hindi Sabat, abay alam niyang hindi yung kanya. Yun ay pagano. Kapag nangingilin ng Sabat, yun ang kanyang bayan, yun ang kanyang iglesia. Kaya huwag mong bibintangan ang mga SDA na yan ay hindi Israel. Ikaw ang hindi Israelita. Kaya nga hanggang ngayon, hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos. Bagkus ang iyong sinusunod, turo at aral ng tao. Ayaw mo sa turong ibinibigay sa Israel. Ang iyong pinipilit sundin ay yung utos ng mga pagano. Yes, basahin mo ng lahat ng mga talata sa Biblia na ang mga tao ay nagsipagtipon, nagputol-putol ng tinapay, nagsimpan, pumunta sa libingan, ang unang araw ng Sanlinggo, pero kailan may hindi iniutos yun ay pangilin. Hindi yung kapalit ng ikaapat na utos ng Diyos. Iisa lang, kapag ang susundin mo yung ikaapat na utos ng Diyos, wala kang gagawin kundi alin? Mangingilin ka ng kapitong araw. Ano yun? 28 hanggang 11, ganun ang pangingilin, huwag kang gagawa ng anumang gawa. Yung iyong pangkaraniwang araw-araw na trabaho, yun ang iyong ihinto at iuukol mo yun sa Panginoon. Pagbubukod ng isang araw para sa Panginoon. Anumang araw, katulad ng mga Seventh-day Adventist, anumang araw, anumang oras ay sumasamba. Meron nga kaming devotional, morning worship, evening worship. Araw-araw sumasamba mga Seventh-day Adventist. Pero kapag ang usapin ay pangingilin, yung utos, pagtupad sa ikaapat na utos na pangingilin ng Seventh-day Sabbath, magagawa mo lang yung tuwing ikapitong araw ng Sanlinggo. Otherwise, pag nangiling ka na ibang araw, yun ay paglabag sa kautusan ng Diyos. Kaya nga ang mga Seventh-day Adventist ay kabahagi ng pagtupad sapagkat sila ngay mga Israelita sa kanilang pagkukupkup, sa kanilang kaluwalhatian, sa kanilang tipan, ang paglilingkod sa Diyos. At mga kapangakuan, malibang ikaw ay ianib sa iglesyang itinatag ng Diyos, sa iglesyang pag-aari ng Diyos, bansang banal, pag-aaring sarili ng Diyos, malibang ikianib doon sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, wala kang pag-asa. Ang sabi di wala kang Diyos at walang pag-asa. Aklat ng Galacia, ikaw ay alipin ng sa katutuboy, hindi mga Diyos. Aklat ng Roma, Kapitulo 8, talata 7, kung ikaw ay pinapatnubay ng banal na Espiritu, ikaw ay pasasakop sa kautusan ng Diyos. Kung ikaw hindi na pasasakop sa kautusan ng Diyos, hindi ka lumalakad sa Espiritu, ikaw ay kaaway ng Diyos. Kaya't maliwanag ang usapin, hindi ako lumalayo sa punto. Ang utos, kahit na anong utos, mga minamahal kong mga kaibigan, mga ginigili kong mga kapatid, anumang utos na sinusunod ng iglesia, ay yan po'y galing sa Israel. Sapagkat walang pinagkatiwalaan ng Diyos, ng kaniyang mga utos, ng kanyang mga lituntunin, ng mga pangako, kundi ang kanyang bayan, yaw ng kanyang iglesia. Kaya nga't ang utos na pangingilin ng kapitong araw na Sabat na ating paksa ay napakalinaw na ito ay ibinigay, ipinagkaloob, iniutos sa kaniyang iglesia. Iglesyang Israelita, pagkatapos sa bagong tipan ay pinaghalong Hintil at Israel. Mga Kristiyanong nanampalataya kay Kristo, ang sino mang binautismohan kay Kristo ay ibinihis din naman si Kristo.
Ang ibinihis sa akin ay si Kristo, na si Kristo'y Hudyo, kaya ang inyong lingkod ay hindi na hintil, kundi Hudyo sa Espiritu. Binhi ni Abraham, tagapagmana ayon sa pangako. Merong tanda ng Diyos. Pag-aaring sarili ng Diyos. Kaya nga sa gabing ito, ang ating talakayan, ay sa dalawa mong pagtindig, kung ano-ano lang yung pinagsasabi, hindi ko nga alam kung saan ka tatanungin kasi hindi mo naman itinitindig yung paksa. Ang paksa, ay patunayan mo na yung pangingili ng Sabat ay hindi iniutos sa Israel, sa iglesia. Wala ka naman kung ano-anong mga kautos. Hindi yon. Kaya dito, maliwanag. Ang utos na pangingili ng 7 araw na Sabat, kahit na nga anong utos yan ay ibinigay sa iglesia. Una sa Israel, ang extension o continuation ng kanyang iglesia ay itong sangkakristyanuhan ngayon. Yung mga nanampalataya kay Kristo. Kaya nga, ulibong ligaw, inialib sa tunay na bunga ng olibo, sa ganoon ay maliligtas ang buong Israel. Yun ang pangako, yun ang layunin ng Diyos mula pa kay Abraham, ikaw ay magiging ama ng lahat ng mga bansa. Kaya nga mula sa Israel muna ibinigay, pagkatapos ang mga Israelita ay magiging bihikulo patungo sa lahat ng mga tao upang ang habag, pag-ibig at pagliligtas ng Diyos ay mahayag sa buong sanlibutan sa pamamagitan nino ng binhi na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga naway mahayag at mataas ngayon ang pangalan ng ating dakila Diyos at tagapagligtas ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagbigay ng kautosang Sabat sa kanyang bayan kung maging pagpapala sa lupang ito at maging doon sa darating. Kaya sa gabing ito, sa oras na ito, ay muli kong idinidiin ang utos na pangingili ng 7 araw na Sabat ay tanda sa kanyang iglesia, ibinigay sa kanyang iglesia, ito'y dapat sundin existido, umiiral, dapat sundin ng kanyang tunay na mga anak. Yung kanyang bayan, piniling bayan ng kanyang iglesia. Kung magkaganon, ang sabi nga niya, kung gusto mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga kautusan ng Diyos. Ikaw ay iniligtas sa biyaya, doon sa kasalanan, para ikay may alib sa iglesia at makasunod ka naman sa kanyang banal na kalooban. Makapangiling ka ng Sabat, inalis ka sa pagkalipin para ikay makapangiling. Kapitulo 4 ng 9, 4:9, yan. Nariyan, ikaw ay mangiling ka. Kung gusto mo ikay magmana ng kapahingahang langit, mangilin ka rin ng Sabat sapagkat yan ang iniutos ng Diyos. Time na. So, dako tayo sa second cross. Pastor Lloyd, your time starts now. Okay, so tanong, ang Sabat ba ay bahagi ng Old Covenant or New Covenant? Both Old and New Covenant, yan ang laman ng katipan. Kung ito ay bahagi ng Old Covenant at New, sa Old Covenant tayo, ayon sa Hebrew 8:13, pinahayag doon na ang Old Covenant ay natapos na. Tama, mali? Yes, yung unang kasunduan na kung saan ay lumabag ang Israel, kaya nga sabi doon kayo'y nagkulang, yun ay niluma, tinapos na. Pero kasunod ng talata, nagkaroon ulit sila ng bagong tipanan, bagong kasunduan. At doon sa bagong kasunduan ay isinulat naman sa puso at isipan ng mga tao ang kaniyang mga kautusan na dati sa bato nakasulat, sa bagong covenant ay isinulat sa puso at isipan. In fact, sa ano din yun? Sa Israel at sa Huda. Di ka naman kasali doon. Dahil hintil ka. So ano ang nabanggit? Sige, balikan kita. Hindi kasama ako doon dahil hintil ka. Pero nabanggit mo kanina na ang hintil ay Israel. Ang hintil na mananampalataya na siyang simbahan ni Kristo ay siyang Israelita rin. Kinukontradict mo rin ba yung pinahayag? Walang contradiction doon. Ang sinasabi ko, yung nagpapasakop sa utos ng Diyos, yung mga Israelitang nagpapasakop sa utos ng Diyos at sumusunod,
Yun ang tunay na Israel. Ay kahit nga kay Israel, sabi sa 2 ng Roma, at hindi ka sumusunod, hindi ka Israel. Kundi nilalagay mo lang sa kahihiyan ng Diyos, ang sabi roon. Ngayon, kahit ikay hintil, kung sumusunod ka sa utos ng Diyos, ang sabi, ikaw ay tunay na Israel. Hudyo sa Espiritu, ang kapurihan ay sa Diyos, hindi sa mga tao. So, sa Hebrew 8:13, may nabanggit doon na ang luma ay pinalitan na at lumipas na. Anong yung luma na nabanggit doon? Yung kasunduan, the covenant is agreement between two parties. Ano yun? Nagkaroon ng kasunduan ang Diyos at ang Israel. Sumagot ang Israel na siya susunod. Hindi nakasunod ang Israel. Nasira. Sabi nga kaya sabi doon sa Hebreo, pagkakita ng kakulangan niya sa inyo, nagkulang ang Israel, hindi naman yung 10 utos. Naroon yung 10 utos, hindi yun pwedeng magkulang. Yun ay ganap, sakdan, walang hanggan. Hindi yun pwedeng. Ang nagkulang sa pagtupad ay yung Israel. Yung nagkulang sa kasunduan. Kaya niluma yung unang kasunduan at nakipagkasunduli ang Diyos kanino? Sa Huda at sa Israel. Hindi naman sa iyo. Time na. So, sa lumang kasunduan, yun ba ang nabanggit sa Exodus chapter 20? Correct. Yun din naman, di ba, ano bang kasunduan? Okay. Nung basahin ng 10 utos, nung basahin ng mga kautosan pati pa, sumagot ang Israel, yes, susunod kami. Aba, nagkasundo sila ngayon. Ngayon, hindi naman nakasunod ang Israel. Sa katunayan, hindi nga nanampalataya kay Kristo. Hoy, kayo niya nagkasala, sabi sa hula naman sa Jeremias 31, ay ako'y makikipagtipan uli sa inyo ng panibago, sapagkat kayo nga yung mga nagsuwail. Nagyari sa 8. Niluma na natin yung unang kasundo at kayo na may lumabag doon. Hindi ko na alalahanin ang inyong mga ginawa, ang inyong kasalanan noon. Therefore, ako'y makikipagkasunduli sa inyo. Basahin ko, gusto mo? Para mas maganda, basahin ko. Time ka na. Okay. So, sabi mo kanina, itong lumang kasunduan na to ay binago ng Diyos, pero ang pangalawa mong pahayag, ang lumang kasunduan, sabi ko, yan ba ang Exodus 20? Sabi mo, oo. Alin doon? Ang luma na pinalitan o ang luma na natapos na? Ano ang pinahayag sa Hebrew chapter 8 verse 13? Pakibasa nga. Okay. Ito ang kasunduan, gusto kong maunawaan mo na yan ay agreement. Ang nasira at ang nagluma yung kanilang kasunduan. Halimbawa, kita ay nagkasundo. Ay magdidebate kita ng alas 7. Bakit? Sumasagot ako eh. Sir Lloyd, ano yan? Hindi opinion niya ang hinihingi ko. Ang sabi ko, basahin mo sa Hebrew 8:13. Okay, so ano naman to, no, open-ended, Pastor Lloyd. So proceed lang sa sagot kahit tama yan o mali. Okay. Brother Missionero, proceed ka sa sagot. Ito yung nalumang kasunduan. Yun nga, yung unang kasunduan, sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana nihanap ng pangangailangan ng ikalawa. Sapagkat pagkakita ng kakulangan sa kanila, sino daw ang nagkulang? Kanila, yung Israel. Ay sinabi niya narito, darating ang mga araw, sinasabi ng Panginoon, ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan o bagong pakikipagkasundo, bagong pakikipag-usap sa sangbahayan ni Israel at sangbahayan ni Huda. Hindi ka naman katataspulong dito. Paano ba maintindihan mo ito? Hindi ayon sa tipang aking ibinakipagtipan sa kanilang mga magulang ng araw na sila'y aking tangnan sa kamay. Next question. Upang sila'y hatid sa labas ng lupay na. Tapos na ba? Next question. O, basahin ko pa. Next question na. Next. Sa 13, sa 13, marami kang binanggit, hindi ka dumiretsang nagtanong. Ang sabi ko, sa 13, mababasa. So sa 13, binanggit doon, pinawalang bisa. Pag pinawalang bisa, yan ba ay kailangan magpatuloy? Wala nang bisa. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan, ay niluma niya ang una. Yun ang dating kasunduan, yung dating agreement, ay abolish na. Kasi wala na, nilabag naman ng Israel. Tapos na yun. Kaya nga sabi, niluma na niya yung unang agreement. Datapwat ng naging luma ay tumatanda at malapit na lumipas. Lipas na yun. Kaya nga ginawa, nakipagtipan uli ng panibago. Anong pakikipagtipan sa panibago sa Israel? Hindi ko na isusulat sa batong mga kautusan.
yung inyong kasalanan sa dati, yung paglabag nyo sa dati, hindi ko na alalahanin pa. Sabi ng ating Panginoong Next Diyos. question. Dito sa bagong tipan, isusulat ko ng aking kautusan, yung aking ika-4 na utos sa Sabat sa inyong mga puso at kaisipan, Next sa question. Huda at saka sa Israel. Time na, saglit lang. Okay. So, yun ay parte ng Old Covenant. Sabi mo, both Old at New. Sa New Covenant, Time. 7 minutes time. Okay, dako tayo mga kapatid sa ating final conclusion. Mauna dito si Brother Misionero ng SDA sa pagtutol mga kapatid sa ating paksa patungkol dito sa ang ika-4 na utos ng Diyos na pangingilin ng 7th day Sabbath ay hindi inutos sa iglesia. Brother Misionero sa SDA, your time starts now. Okay. Ulitin ko lang naman po, hindi ako lumalayo. Yun lang mga talata akong gagamitin. No? Maliwanag na sa ngayon sa mga talata ng Biblia, wala akong sariling interpretation. Ang ika-4 na utos ng Diyos na pangingilin ng Sabat ay ginawa ng Diyos. Hindi ito basta araw, kundi ito pinagpala, binasbasan, binanal, ipinagpahinga ng Diyos. At pagkatapos sa aklat ng Exodo 20 ay iniutos, ibinigay sa pamamagitan ng 2 tapyas na balaw kay Moises, sa pamamagitan ni Moises. Pero napansin po natin na before Exodo 20, sa 16 pa lang, ay sinabihan na ng Panginoon, alalahanin ninyo. Bakit? Kasi yun po'y nagpapatunay na ang utos bago pa lang sila maalipin sa Ehipto ay existido na, umiiral. Nung sila'y maalipin sa Ehipto, sapagkat sila'y naalipin doon, ay hindi na nila nagawa ang pangingilin. 40 taon silang naalipin sa Ehipto, therefore halos nakalimutan nila ang pangingilin ng ika-7 araw na Sabat. Nung sila'y may labas ng unat na kamay, unat na bisig ng Diyos, sa pagkalipin sa Ehipto, doon sinabi ng Panginoon, remember. Nakita mo? Sa lahat ng utos, ang nakalagay iyon, alalahanin ninyo ang araw ng Sabat at ingatang banal. Pagkatapos sa Exodo 20, naroon pa rin sa 10 utos. Yan po'y ibinigay tangi sa kanyang iglesia. Kaya mali yung claim, mali yung stand, mali yung pananayuan ng ating pastor, ng Calvinist. Nasabi niya hindi raw ibinigay sa iglesia ay napakaliwanag letra por letra. Siya mismo ang may sabing ibinigay sa Israel. At sabi ng Biblia, ang Israel na pinagbigyan ng ika-4 na utos, unang 10 utos, ay iglesia. Ang iglesyang itinayo ng Kristo ay pawang Sabbath keeper din. Kaya nung ipangaral sa mga nagkaroon ng karapatan ng mga hintil, inialib sa Israel, dapat yung Israel magiging kabahagi ng pagsunod sa mga kautusan ng Diyos kasama ang pangingilin ng 7 araw na Sabat. Kaya nga, kapag ang isang iglesia ay ang doktrina ay nagtuturo na hindi anya sa kanilang Sabat, hindi ibinigay sa kanila, hindi po yun iglesia ng Diyos. Bagkos ay iglesia ng mga pagano. Iglesia ng tao. Sapagkat ang turo at aral ay galing sa tao. Ang iglesia ng Diyos ay nagtuturo ng doktrina ng Diyos at maliwanag pa sa sikat ng araw na ang kanyang iglesia ay merong tanda, hindi lamang basta iniutos, kundi ginawa pang tanda, ginawang hero upang kung saan naman mapapunta ang kanyang bayan ay kanyang nakikilala. Nakakakilala sa Diyos at nakikilala niya ang Diyos. Mapalad ang sabi roon sa aklat ng Isayas, mapalad ang mga nangingili ng Sabat at nag-iingat ng kanilang kamay sa paggawa ng kasamaan. Ang palatandaan niyang iglesia rin ay mga nagsisitupad ng utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Ito ang iglesyang ililigtas ng Diyos sa huling araw. Kaya mga minamahal kong mga kaibigan, maniwala tayo sa ating Panginoong Hesus. Kung sino mang gustong sumunod sa kalooban ng Diyos, na ang alamin natin na yung turo. Kapag ang iglesia ay hindi nagtuturo ng ayon sa kautusan ng Diyos,
Tunayan niyang walang liwanag o walang umaga sa kanila. Walang ibang panggagalingan ng mga doktrina kundi ang iglesia o ang Israel. Kaya't kapag ang isang iglesia ay ayaw ng mga doktrinang ibinigay sa Israel, hindi po yan sa Diyos. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sapagkat maliwanag pa sa sikat ng araw. Mismong si Kristo'y Israelita, Hudyo. Kaya nga ang turo niya ay talagang galing sa Diyos. Siya ang pinagkatiwalaan ng mga aral na buhay, 7:38, na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay. Yung mga aral, yung 10 utos na tinanggap sa ilang, yun ay mga aral na buhay upang ano raw? Ibigay sa atin. Yan ang layunin ng ating Panginoong Hesus. Yun ang takbo ng plano ng pagliligtas ng Diyos. Pinangako kay Abraham, mula kay Abraham ay kakalat sa buong lupa. At magiging tagapagmana ng Diyos ang lahat ng mga tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative, Pastor Lloyd, ng Calvinist. Bilang affirmative sa topic natin ngayon, again, ang ika-4 na utos ng Diyos na pangilin ng 7-day Sabbath ay hindi iniutos sa iglesia. Pastor, your time starts now. Okay, so isang mapagpalang gabi mga kapatid. So, hindi po natibag ang ating aral na napatunayan natin na ang ika-4 na utos ay hindi po inutos sa iglesia. Dahil malinaw ang turo ng Biblia na ang utos ay ibinigay sa mga Israelita at kailanman ay hindi naging simbahan ang Israelita. Una na binanggit niya patungkol sa pagtutuli. Ang pagtutuli na simbolo bilang isang Hudyo ay pagtutuli sa labas. Ngunit ang simbolo ng binagong puso na siyang simbahan ni Kristo ay pagtutuli sa puso. At ang nabanggit niya na nilapit ng Diyos ang mga hintil na mananampalataya sa Kanya. Hindi nilapit sa mga Hudyo. At ang olibo, hindi niya po ito naunawaan dahil ang olibo na tinanggal ay mga Hudyo. At ang olibong ikinabit ay tayo po yun, mga kapatid. Tayo ang ikinabit ng Diyos sa Kanya, sa kay Kristo. Hindi ikinabit sa mga Hudyo. Dahil ang Hudyo, tinanggal nga. Tapos, ang nabanggit niya po, na binhi ni Abraham, malinaw ang pahayag ng Biblia. Seed of Abraham, not seed of Israel. Kaya nga po, ito po ay paglabag sa ika-9 na utos na kung saan sinusunod daw nila, pero ang pagsisinungaling patuloy pa rin. At ang sabi niya ay pagano at sa tao raw ang ating sinusunod. Sa pagano ba at sa tao ang pagsunod sa utos ng Diyos na ibigin ang Diyos at ang iyong kapwa? Iyon naman yung nilatag natin. Sa pagano ba ang utos na kung saan ay mangaral, gumawa ng kanyang mga alagad at bautisuhan sila? Kaya nagbibintang po ang aking katunggali. Yan po ay paglabag sa ika-9 na utos. At malinaw naman ang nabanggit ng talata na hindi ito inutos sa panahon ni Adan, ni Eva, dinagdag niya lang. Sa panahon ni Noah, ni Abraham, yan po ay inutos sa Exodus chapter 16 pa lang. At sa verse 20 at Exodus 20 naman sa mga Israelita. At sabi niya sa Hebrew 8:13, natapos na. Na walang bisa na. Iba't mo pa ipagpapatuloy. Kaya nga wala ng bisa, ibig sabihin, may bagong kautusan na ibinigay ang Diyos sa atin. Yun ang kautusan ni Kristo at hindi kautusan na ibinigay po kay Moses. Kaya mga kapatid, dito po napatunayan po natin na kung saan ang utos na ika-4 na utos ay para sa mga Israelita. Ang mga first century na mananampalataya kahit sa Book of Acts, nagtitipon sa araw ng linggo. Kahit nga si Tomas,
sumamba kay Kristo sa araw ng linggo. Kaya malinaw na pinahayag ng Biblia na kahit anumang araw, anumang oras ay pwede kang sumamba kay Kristo at ang kapahingahan ay si Kristo, hindi ang araw. Ang sabi niya, pinabanal. Hindi po araw ang pinabanal ngayon. Sa bagong tipan, ang pinabanal ang simbahan. Tayo ang pinabanal ni Kristo, hindi ang araw. Ang iglesia po ang pinabanal. Kaya nga tayo pinili at pinabanal ni Kristo. Yun lamang po mga kapatid. Kaya kasinungalingan yung pagbibintang at pagtuturo ng aking katunggali. Diyan nagtatapos ang debate natin mga kapatid between Reform, Calvinist versus SDA. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna kayo magpasalamat sa lahat na nanood at makakapanood pa nito. Unahin natin si Pastor Lloyd. Pastor, salamat. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa programang ito kay Bro Russia. So ako rin po ay nagagalak sa ating pagbabalik. So kahit po sa kay Jando at sa iba pang mga membro lang na tinanggihan ko dati, pwede na po kayong mag-anyaya sa akin at malugod ko po yung tatanggapin kung anong paksa o proposition na gusto ninyong ilatag basta di lang pabalik-balik. So maraming salamat din sa aking katunggali na kung saan ay may lakas loob para panindigan ang kanilang aral pero nanaig pa rin ang aral na makikita sa Biblia. God bless po sa ating lahat. Okay, at thank you din. Dito din kay Brother Max, pasalamat bro. Okay, maraming salamat. Una-una sa ating Panginoon Diyos na pumatnubay sa atin at kahit manawari nahayag ang kanyang kaluwalhatian at ang katotohanan. Salamat din na the great moderator, Sir Russia. At sa aking mga taga-subaybay, may ilan mga taga-subaybay, marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay sa aking mga post, sa aking mga argumento. Salamat sa aking katunggali kay Pastor Lloyd sa ating sharing. Yan ay diskusyon lamang at sana'y ang banal na Espiritu magpaunawa sa atin ng mga bagay na nais ipaunawa sa atin ng Diyos. Again, maraming pong salamat at God bless po sa inyo lahat. Okay, Russia TV gusto din magpasalamat mga kapatid sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmamoderate. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, so meron na nga ako nakikitang hamon dito kay Pastor Lloyd laban dito sa isang elder ng SDA sa Palawan. Siya daw yung affirmative at si Pastor Lloyd daw yung mag-negative same topic. So mamaya mag-usap kayo kung po pwede dito sa Russia TV mga kapatid. At please subscribe yung ating YouTube channel Russia Debates TV at yung ating Facebook Russia Vista mga kapatid. At also mga kapatid, kung gusto magsuri sa Reform, nandyan si Pastor Lloyd, you can follow him, pwede kayong magtanong personal. At si Brother Missionerong Batanggenyo mga kapatid, sa SDA naman, meron siyang mga content dyan. At pwede nyo i-follow mga kapatid, gusto nyo magsuri sa Seventh-day Adventist. So maraming salamat mga kapatid. At sa mga nasa magko-comment pa, huwag kayong mahiyang mag-comment mga kapatid dahil sisikapin ng dalawang ito na kung meron pang mga tanong at hamon ay sasagutin nila. So maraming salamat mga kapatid. This is Admin Russia ng Russia TV. Fernando Baeza Camacho Jr., a name we hold dear, serving God faithfully year after year, a beacon of hope shining ever so bright, guiding us forward with all of his might. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land, with God as
forevermore.